na nilikha ng Panginoon Diyos. Bakit sinabing banal, Pastor? Tandaan niyo, pag binasa niya ang original, sabi nga ni Yoyoy Benjamin, every afternoon, 3 o'clock. Doon niya kinuha yung kanya. Sabi ni Yoyoy, every afternoon, 3 o'clock. I read your letter. Ay, naalala yung kantang yun, si Yoyoy Benjamin. Every afternoon kasi, bumababa ang Diyos sa langit, bumababa po siya sa lupa. Kinreate niya yung lupa, hindi para sa kanya talaga yun, kundi para sa tao. So, every day, binibisita niya yung tao. Nung hindi pa nagkakasala yung mga. Ang tawag natin sa lupa ay paradise ng araw. A perfect place. Paradise, Pastor, bakit nandun yung demonyo? Amen? Nabuksabahan. Kumpleto po ang paradise. Sa una kasi, si Satanas, actually, hindi naman po talaga siya nilikhang masama. Wala, baka kasi, may nagtanong, bakit daw nilikha ng Diyos si Satanas na masama? Wala pong ganun. Walang nilikhang masama ang Diyos. Si Satanas, ang siya nagpakasama sa sarili niya. Pero nung una, walang ganun. Hindi niya naman kasi mababasa yan sa aklat ng Genesis basta-basta. Meron po yung mga ibang sources na dapat na matutunan niyo. Pag tinignan niyo, mga kapatid, sa una talaga wala. Everything is perfect. Everything is good. Amen? Ano ang sabi ng ahas kay Adan at kay Eva? Pag kinain niyo yan, malalaman niyo ang mabuti. Eh bakit kinakailangan pong malaman ng masama kung tutuusin? Natukso ba ang unang tao? Yes. Saan siya natukso? Malalaman niya na ngayon kung ano yung side ng masama. Amen. Now, makinig kayo mabuti, baka ma-misinterpret yung sinasabi ko. Sa Hebrew idiom, ano ba yung idiom? Yung matalinhagang salita na. Sa Hebrew idiom kasi, pag nagsalita sila, idiom, I-D-I-O-M, idiomatic expression. Ito yung natutunan ko rin lang. Sa kanila kasi, mahilig po silang gumamit noon. Ginagamit din ng Pilipino yan eh. Okay, sa English at bawa, pag sinabi, left and right, idiomatic expression yun. Ano ibig sabihin ng left and right? Halimbawa, sa kamay, pwede kang gumamit ng kanan, pwede kaliwa. Ano ibig sabihin nun? Kanan ka ba o kaliwete? Idiomatic expression na nagsasabi, pwede kahit ano. Yun lang, ang ibig sabihin. Hindi mo kailangan i-ano ko ano yung kanan o ano yung kaliwa. Pero kung madaldal ka, may hindi ka magpaliwanag, bala ka sa buhay mo, bala kang usapan. Pero ang ibig sabihin, kahit ano pwede. Pag sinabing doon o dito, anong ibig sabihin? Pwede kahit saan. Yun ang mga idiomatic expression. Alam ka na, may paliwanag mo yung doon at dito. Kung madaldal ka na, ay di ganun nga mangyari. Pag sinabing taas at baba, anong ibig sabihin? Pag sinabing langit at lupa, anong ibig sabihin? Paliwanag mo ba yung langit? Paliwanag mo? Hindi, ibig sabihin, kahit saan. Yun ang ibig sabihin. Pag nakarinig kayo ng bukas o ngayon, anong ibig sabihin? Kahit kailan. Yun po dapat ang pagkakaintindi. Kaya sabi ko, pag magbabasa kayo ng Biblia, mag-iingat kayo. Dahil pag naka-encounter kayo niyan, mga kapatid, pwede ko ma-deceive. Kasi pag nabigay ka ng mali. Pag sinabing good and evil, anong ibig sabihin? You will know good and evil. Ang ginawa naman natin, binukod mo yung good, binukod mo yung evil. Ang ibig sabihin ng good and evil, you will know everything. Eh, sino lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay? Sige nga, sino nakakaalam ng lahat ng bagay? Diyos lang po. Hindi mo pwedeng tularan yan, pantayan yan, o higitan yan. Parang buhay natin ngayon, hindi natin alam, alin ang bagay na hindi natin alam sa buhay natin ngayon. Very practical. Anong hindi mo alam? Ha? Bukas.
Huwag naman. Gusto mo na ba? Yung bukas, walang nakakaalam. Sino nakakaalam niya? Pwede pag binindang mo sa Diyos, ay huwag mo siyang pantayan. Dahil pag inalam mo ang bukas, Diyos ang labas mo. Sino gumagawa niya? May gumagawa ba sa pag-alam ng bukas? Meron. Sino gumagawa? Manghuhula. Ano ba? Yung mahilig magbaraha, kung ano, dito ang iyong mapapangasawa, si ganito, dito, puro baraha. Saan marami yan? Nakakahiyaman, pupunta ka sa Quiapo. Nandun yung church, nandun sa labas, yung manghuhula. Anong ibig sabihin? Depende sa bayad mo. Kung gusto mo magandang hula, lakihan mo bayad mo. Ganun ba? Yun ang kasalanan ni Eva at Adan. Tularan nila yung Diyos na alam ang lahat ng bagay. Hindi mo rin yung inisip na maging yung ahas na tumukso, hindi niya rin alam ang lahat ng bagay. Magagalit sa atin si Satanas, amen? Dahil ang pagkaintindi natin, alam ni Satanas ang lahat ng bagay, hindi po. Huwag po kayo maniwala. Kaya nga po siya sinungaling, deceiver. Wala po siyang alam. Magaling lang siyang manding lang. Ano yung manding lang? Luloko. Bakit ka naluloko? Bakit ka naluloko? Pero simple lang ang sagot yan. Ano ba? Hindi alam. Okay, tama pa? Hindi alam. Wala namang gano'n. Uy, alam mo, pinanganak ako. Ano? Pinanganak ako, magpapaloko. Wala namang gano'n. Ando na po yung sagot. Walang alam sa ako. Medyo bitin po yung sagot na walang alam. Dalawang pupunta niya. Walang alam sa totoo, walang alam sa mali. Walang alam sa nangyayari. Ha? Ang mas mabigat naman yung isip. Walang alam sa nangyayari. Wala nang kabuhay-buhay yun. Iyan, mga kapatid. Ang katotohanan sinabi dito, mga kapatid, nagkaroon po ba ng input? No? At least nabubuksan ang isip natin. Na tayo ay nilikan ng Diyos para sa lupang ito, mamanahin niya. Kaya sabi dito, ay nako, pinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Pakaganda po niya. Talagang dito yan eh. In fact, sa huling araw, pinakita ng isang Lanta Revelation, medyo mahirap intindihin, aalisin dito ang mga masasama. Alisin mo lang masasama dito, okay na eh. Amen? Pag inalis sila, ay wala nang problema. Ang tawag natin yan, alisin na ninyo lahat ng pasaway. Napakarami niya, ano? Mga pasaway. Pag wala na yan, wala nang pasaway, maayos na. Gaganda po ba ang buhay natin? Eh, siyempre po. Wala nang pasaway eh. Lahat maayos. Amen. At ang mapupunan ninyo, sabi doon sa Bible, sa bandang huli, si Jesus Christ na ang mamamahala sa atin. Siya na yung hari. So, gaganda lang lahat. Babalik yung paraiso. Ang paraiso lang naman po, makita nyo, sinyak down lang naman yun. Sinara at hindi na pinapasok kasi nga, nadaya na yung unang tao. Pero sabi roon, pagdating ng muling panahon, muli yung bubuksan, babalik tayo doon. Ngayon, may nakaalam ba kung kailan? Anong sagot mo? Wala. Mamaya sasabihin nyo, meron po. Ay, Diyos lang ang nakakaalam. Walang nakakaalam. Sinabi ba yan ng Panginoon? Sinabi po niya mismo. Tinanong siya naman, kailan po mangyayari ang mga bagay na binanggitin nyo? Kailan kayo darating at ang mga sinabi nyo? Ano sagot ng Panginoon? Wala sa akin ang kapangyarihan, nandun lang sa ating amang nasa langit. Tama po ba siya? Tama po ang pagkakaintindi natin? Tama. Huwag mong pakialaman yung mga bagay na hindi sa iyong kapangyarihan. Okay, pinangako ng Diyos kay Abraham sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Totoo po yan. Hindi dahil pagsunod sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayoy siya'y pinawalan
sumusunod lamang sa kautusan ang magiging tagapagmana, walang bisa ang pangako at walang kabuluhan ang pananalig. Ang kautusan ang naging sanhi ng pagkabuot ng Diyos. Kung walang kautusan, wala rin paglabag. Hindi ko po i-discuss na, kaya isolate natin para sa susunod. Pero ang malaga nito, mga kapatid, nung tinawag ng Diyos si Abraham, wala pa po ang kautusan. Wala pa po ha? Ang kautusan ay kay Moses po nagaling. Ulitin ko, wala pa po ang kautusan nung tinawag ng Diyos si Abraham. Kasi si Abraham, wala pa po silang nilalabag. Wala pang kautusan. Ang kautusan, nagiging effective lang kapag nilabag mo. Kung hindi ka naman lumabag, baliwala naman. Pag nakita mong do not enter, kung hindi ka nag-enter, wala naman baliwala na yung do not enter. Pero, pag pumasok ka, tsaka lang mag-take effect yung kautusan na yun. At ito pa, iiwanan ko na kayo nito. Ang trabaho talaga ng kautusan, kung tutusin, to protect, hindi to condemn. O proteksyonan ka, nakalagay, do not enter, kasi pag pumasok ka dyan, may delikado, kaya ka binawarningan. Protection yun. Hindi ba? Basta nakakita kayo ng kautusan, o anumang law, ang gamit ng law is to protect us. Pero pag hindi mo siya sinunod, magkakasala ka because you condemn yourself. Dito ko tatapusin, mga kapatid. Bakit hindi nakakatulan ng sino man nagkasala? Kasi kung hindi ka naman nagkasala, walang silbi ang korte. Korte ng designator at korte ng Diyos. Wala po yan. Pero pag nagkasala ka, yung mismong nagpoprotekta sa iyo ang magtitiin sa iyo. O baka ma-misinterpret na naman ako, di masama po pala yung kautusan. Hindi po masama yan, sumamalan. Dahil sa dapat protektahan, sila ngayon ang nag-condemn. Amen? Wala kayo na nakaraan eh. Kaya na mga kapatid, ito na-share ko na mga kapatid, at tama ang patakaran, meron po tinatawag na mediator. Mediation. Kami bilang lupot, trabaho namin is mediator, sa mediation kami. Ano ang mediation? Ito ang pagpapatawad ng kasalanan na hindi ka dadaan sa korte. Pag dumaan ka na sa korte, yari ka, hindi ka na makaliligtas. Yun ang sinasabi dito ni Paul. Kapag nilabag niyo ang kautusan, ano ang penalty ng kautusan? Kamatayan. Paano po yun? Nagkasala na po ako. So, anong deserve mo? Mamatay. But this time, nagkaroon po ng apela. Anong apela? Mediation. Sino ang mediator? Ang Panginoong Jesucristo. Imbis na ikaw mamatay, siya na lang ang mamamatay. Yun ang mediation po. Hindi ka na padadaan. Kaya sa huling araw, hindi ka na hahatulan. Amen. Naintindihan niyo? Kasi dumaan ka sa mediator, ang Panginoon Jesus. Ngayon, sino ngayon ang hahatulan sa hukuman? Ay, yung hindi dumaan, dito, dire-diretso pa sa hukuman ng Diyos. Kaya nga, tawag natin doon, second death. Ano yung death? Hindi po the end yung death eh. Pagtingin nyo sa true meaning, hindi po katapusan ng kamatayan. Ang ibig sabihin ng death is separation. Ihihiwalay ka na. Ihihiwalay ka na. So wala ka na. Pag hindi mo mabigat sa death. Yung second death, wala na. Amen. Pag kayo dumaan na sa hukuman, ulitin ko, ang hihintay nyo na lang ay hatol. Amen. Mabuti pa dumaan ka sa mediator, kasi yung mediator ang aako ng kasalanan mo. Kami po. Ang trabaho, naging trabaho ng Panginoon. Well, anyway, ano pa natin yan?
Ha? Pag-usapan pa natin yan, baka kasi pag-uwi nyo, malito kayo patungkol sa kautusan. Pag-aaralan natin ang patungkol sa kautusan next week. Pista pa naman ang mundo. Kaya hindi kami makakauwi. Dito tayo mag-usap tayo. Ano ba talaga ang bakit kinakailangan may batas, may kautusan? Amen? Wala si Atty. Atty. Kay, tawag natin si Atty. Para malaman ninyo bakit merong batas. Kaya nga siguro, hindi na sa niloob ng Panginoon na mapasok ako patungkol sa mga batas, no? Kasi nang yung trabaho ko ngayon sa barangay, puro ganyan ako. Ang trabaho ko ng mediator, na ko lang naintindihan din, iiwasan na ikaw ay pumasok sa hukuman. Alam niyo maganda, bibigyan kayo ng 3 pagkakataon. Yung pala maganda, sabi ko, ayos pala rito. Amen? Bibigyan ka ng 3 pagkakataon para magsisi. Ano ibig sabihin ng salitang sisi? To change, magbago ka ng isip. Tinan niyo, bibigyan ko ng sample, dito ko rin tatapusin. Sinuntok po ako nito eh. Ano dapat niya gawin? Pwede kang kasuhan ng physical injury. Amen. Ang batas po noon iba kaysa ngayon. Nung pag kinasuhan ka ng physical injury, diretso ka sa pulis. Arestuhin ka kagad, papailan ka ng kaso, kulong ka. Amen. Ang tanong, paano kung hindi mo sinasadya? Halimbawa, napikong ka lang, o napuwersa ka na lang, kawawa ka naman. So, naisip ng bata, sabi ng mga abogado pala, at ng lahat ng korte, kapag kung lahat na lang didigin natin yan dito, ay yung po pala dalan kung bakit ang mga kaso ngayon hindi tumatagal, kasi sa dami po. So, naisip nila, imagine. Bakit hindi mo pag-usapin yung dalawang partido? At sila ay mag-ayos, magpatawaran. Yun pumasok yun. Kaya po tayo nagkikipag-mediate dito. Dito tayo, hinihingi ng tawad, sa pamamagitan niya. Amen. Ngayon, sa unang harap, bilang tao, ito na po bilang tao, nagpapatawad po ba kagad? Nakakari, suntok mo pumabaya. Bibigyan ka ng pagkakataon, magbago ng isip. Anong magbago ng isip? Biblically, it means repentance. Magbago ka ng isip. Kasi mainit ang ulo mo, nasaktan ang pride mo, gano'n. Sige po, babalik na lang po sa susunod. Ang ganda nga eh. Pagbalik sa susunod, mabupo naman medyo medyo malamig na, pero wala pa rin, medyo giisip pa siya kung Sa pangatlo, after 15 days, kwentado, after 15 days, makikita mo iba na yung kanyang, unang-una, magaling na yung sugat. Bilakayan mo, siyempre nangingitin yun. Tuwing araw kasi sa labi, makikita niyo pamilya, sinuntok ka pa. Pero habang lumilipas ang siyempre, nihilom na ng kaunti. Pagdating ng 15 days to, magaling na. Pati ang isip niya, magaling na rin. So, pag-huling, kumusta na? Sige po. Ikaw, sumuntok, anong gagawin mo? Kailangan niya mag-sorry. Kailangan, in writing po yun, susulat po yan, kasi ganito yan, sorry. At hindi niya nauulitin ang mga ganito. Sinusulat mo talaga yun. Pagkatapos, sorry lang? Bakit hindi mo pa kainin sa Jollibee Kung minsan, binibiro namin yan, hindi po sabi para sige, magyakap pa kayo, Pag nagyakap pa rin, nagbago. Second ba ang kaso? Second. Ito, muli kong sasabihin, ito totoo po ito. Ang sabi sa amin ng pulis, kapag hindi niya yan na-settle, makinig kayo mabuti, at pumasok na po yan sa pulis, hindi na po ninyo yan mababawi. Yun ang muling-muling inan sa amin. Muling-muling sinabi sa amin.
Tandaan po ninyo, pag ang kasi pumasok na po sa korte, sa pulisya, hindi na po ninyo pwedeng mawin. I think that's fair. Tayo mga Kristiyano, magandang trabaho natin yan. Ano? Sabi nga, sakipin na ninyo. Sakipin ninyo. Yung hanggat magagawa rin, meron din mga matitigas ang mukha. Amen? Ayaw din talagang paawat eh. Amen. Ito lang na po, kapag nilampasan na sila ng panahon ng Diyos, wala na tayong magagawa. Didiretso niya sa hukuman ng Diyos. Ako, kawawa yan mga. Di ba niyo napansin sa Biblia, kahit gaano karaming kasalanan ginawa niya, pero pagkaharap na niya ang Panginoon at humingi ng tawad, absuelto siya eh. Sino nagagalit? Nagagalit yung mga tao na doon. Ano pinatawad niya? Grabe yung kasalanan ng ginawa niya eh. Ang daming siningil lang po siya. Si Mateo, ang laki ng kasalanan niya na. Taga-singil lang po siya. Ang tagal po kami siningil niya. Tapos sabihin niyo, ginawa niyo pang apostol. Ay wala siyang nagagawa. Pinatawad. Naintindihan ninyo yung scope ngayon ng pananampalataya ganyan. Ang akin lang kung may evaluation sa inyo, total pinatawad na tayo ng Panginoon sa Kristo. Please, pakimaintain ako. Dahil sa susunod na magkamali pa po tayo, wala na pong pangalawa. Patawad po. Sarado na po ang barangay. Wala nang araw sa'yo. Sa ulitin yung sinabi ng pulis, pag yan ay pumasok na sa korte, hindi nyo na yung pwedeng. Pero ito, may tip ako sa inyo mga kapatid. Ito may tip lang. Kahit pala magkademandahan niya, ano? May apogado na po, ano? Tama, sweetheart, di ba? 20 taon na tayo nasa korte. Sa lupa na yan. Pagdating po ninyo yun, yung abogado nyo kayo, may Jason pa rin po. Pag-arapin pa rin po kayo. Sasabihin sa inyo, baka naman, attorney, baka pwede tulungan nyo yung dalawa na ayos. Yung pag nagmatigas pa talaga naman, ay, diretso na yan. Sabi nga, sa korte, sa municipal court pa lang, halos 3,000 kaso na araw-araw yan. Malagay mo 1,000. Pag regional trial court, mano na, libo-libo na po yan. Kaya mamumuti yung mata mo. Kaya yung mga nakasuhan na walang kasalanan, na nakakulong, kawawa. Aantayin talaga nila na masabing wala silang kasalanan. Pero kung nag-vejate na agad, tapos na ang kaso. Ganon din po sa atin, encouragement kayo. Ngayon pa lang, maraming salamat sa Panginoong Diyos. Inayos mo muna yung kaso mo. Amen. Inayos na natin yung kaso natin. Ngayon yung iba nangangailangan, tulungan natin sila. At tawag natin doon, evangelism. Ito yung mabuting balita. Hindi mabuting balita. Sabi siya, ewan ko sa iyo. Lumayas ka. Kung balik ka uli after 5 days, baka magbago na ang isip. Kaya ayaw na liyo kayo. Pag talagang wala ka nang magagawa. O kaya naman, hindi ikaw ang gagamitin. Tulog ka na, o ikaw, ayaw sa akin, ikaw. Basta pupugilan sa iyo, nagagandaan sa iyo, ikaw na rin. Ganunin mo na lang. Ang trabaho natin ngayon to help them na dumaan sa Panginoon Yesu Cristo. Ito na po ang trabaho talaga natin. Kasi pag sila dumirekta na sa Panginoon Diyos, ay wala na po talaga. Ang Panginoon Diyos pa naman ay wala pa naman siyang oras. Amen. O yan ang oras ang kaso mo sa Diyos. 10 to 11. Wala pong ganon. Eternity po yun. Wala pong ganon. Sasabihin sa lahat ng kasalanan mo. Wala namang oras yun eh. Tapos sa pupundin ka naman. Nakakaawa naman po. Kaya nga, mayroon tayong prayer time na yan, di ba? Kapag kasama yan sa prayer natin, kasama natin sa bahay, makakilala natin, sama natin sa prayer. Amen. At nang sa ganon sila po ay makinabang sa biyaya ng Panginoon. Sabi tayo yumukod. Dakilang Diyos, maraming salamat. Marami po palang bagay kaming dapat na ayusin, liwanagin sa aming puso't isipan. Pero nagpapasalamat po kami sapagkat naiayos po namin sa pamamagitan ng aming pananalig sa iyo. You may jay with us, for us. Kaya namin nakamit ang buhay nito. Lord, huwag mo kami pabayaan mawala pa sa buhay na ito. Ilayo mo kami sa lahat ng tukso, panganib, ano pa mang bagay na makapaglalayo sa amin sa iyo. Bilang aming Diyos sa kapagligtas. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Dumako muna tayo sa ating communion bago tayo dumako sa ating mga prayer.